kasama sa ating pagsasala. Kung ano man ang makasisira sa pagsasala ay ganun din kapag ginawa mo sa khutbah. Katulad ng pagkamarites sa mga kababaihan, kung pwede, mamaya na lang yung marites. Makinig lang muna tayo dahil ito ay hindi mula sa atin kung hindi mula mamisay ng Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن رحمة للعالمين وهدى للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسول الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحابته ومن تمسك بسنته الى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتاب القران الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات فبشر الذين إلى آخر الآية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Mga kapatid, mga magulang, mga anak, sa pananampalatayang Islam, una-una tayo ay magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil isinama tayo sa mga tao na nakukulangan ang ating buhay, pero dito natin kailangan sa paghahanap sa kagustuhan ng Allah. Ang gusto kong kalakaran dito itong limang pagsubok na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Pero bago ko talakayin ang gusto ko ipaalala sa mga tao na dinagnan ng Ramadan. Ang Ramadan ay napakarami, napakalawak ang biyaya ng Allah ay pinagkakaloob niya sa Ramadan. Pero sa mga tao na hindi tumugon sa panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ayan ay matatawag natin na siya ay pinakamalas na tao sa buong mundo. Bakit? Dahil pinalampas niya ang napakalaking oportunidad na dumaan sa kanya sa Ramadan. Isipin mo, kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay handa magpatawad sa iyo, pero ikaw ang hindi handa humingi ng kapatawaran sa Allah. Bakit, mga kapatid? Mayroon ka bang maiisip na ibang paraan na hindi mo makikita sa iyong dakilang Panginoon na si Allah? Pagkatapos natin ng mundo na ito, saan ba tayo babalik? Tayo ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala at tatanungin niya tayo kung tayo ba ay nakapag-sakripisyo, nakapag-ayuno sa dumaan ng Ramadan ay lagi mong naririnig ang panawagan ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Pero hindi
hindi mo natin unan. Binaliwala mo lang, kapatid. Kung mga mananampalataya, sino ba ang tinawag ng Allah na mananampalataya? Kayo, kasama kayo doon. Dahil kayo ay naniniwala sa Allah. Kayo ay naniniwala sa Allah na siya ay nag-iisa. Tayo ay naniniwala na walang ibang sasambahin maliban kay Allah. Lagi natin sinasabi ang la ilaha illallah. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Pero dumaan ang Ramadan, tinawag ka, pero hindi mo na tinutunan, kapatid. Napakamalas ng kapatid. Dahil hindi mo na sinamantala ang umpir ng Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo na sana ay abni ang pintuan ng paraiso. Isinira ang pintuan sa impir. Pinalampas mo pa. Naisip mo ba na ikaw ay dadatnan muli ng Ramadan? Walang nakakasiguro sa ating mga kapatid. Hindi na rin alam kung pagkakataon na ito ay isa sa ating wala. Kung kailan kaya natin ang ating kamatay. Pero pinalampas mo pa. Hindi ka nagsasakripisyo. Hindi ka nagsusumikap para tugunan ang panawagan ng Allah. Di ba sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang tao na mag-aayono o magsasakripisyo sa buwan ng Ramadan dahil sa kanyang paniniwala at sa kanyang hangad sa mga gantimpala ng Allah ay siya ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga unang niyang kasalanan. Ganun din sa ating pagsasagawa sa tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang tumayo sa kagabi sa Ramadan, ibig sabihin magsasala ng tarawih, magsasala ng ibang mga sunnah at tulad ng mga tahajjud dahil sa kanyang paniniwala at hangad ng gantimpala ng Allah ay siya ay papatawarin ng Allah. Pero pinalampas mo pa. Pinalampas mo pa. Napakamalapang kapatid. Alam na alam natin na ito ay kumbaga sa bintahan o negosyo ay times ating makukuha na ginansya. Pero pinalampas pa natin. Tapos na ang ito. Sa mga tao na itinigil niya ang magkawain masama, dapat ba niya balikan o dapat niya ipagpatuloy? Ang payo ko lang sa iyo na ipagpatuloy mo ang iyong pagtigil sa mga masasamang gawain. Kung tinutulog ka ng Ramadan na hindi ka nakapagsugal, hindi ka nakapag-inom ng alak, ipagpatuloy mo yan kapatid hanggang sa lahat ng Ramadan. Kaya kapatid sa mga palagayan nila, ang Ramadan ay isa sa ating sansa na tayo ay nakapasok sa palaipan. Kapag tayo ay laging tumutulong sa panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Luksan ito ang pagaling ito. Balik tanusin kung Allah adil niya kumana, kaya pa mo sa tanusin sa niya na soldo niya kasaulat. At kariman mo. Ihilingin natin sa Allah na itong ating pagsasakripisyo sa loob ng isang bulan ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito ay dapat tinanggap ng Allah ang ating mga gawain pagsamba sa Kanya ay 100%. Wala ka kayong kasalanan. Kapatid sa mga palagayan nila, balikan natin ang ating sinabi ng kanila. Ang limang pagsubok na ating natatama sa minsan o nalalasa minsan
Kahit yan ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala nagluwag-nagluwag ni siya yung nagsabi ang Diyos, nagsabi ng awala sa mga. Tabasir sabirin at ladina isa asabat ng musibatong kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mahalo sa mga pagaling. Yan ay mga nakayat na magatos ka porsyento na proyektaman kami yung 100% ipalalasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ginagin niya. Bakit niya ipinalalasan? Bakit niya pinatitikman sa atin? Wala na peluang na ko. Tiyak na sila ang susubukan namin sa mga bagay mula kakaw. Ano ba ang kaulugan ng mga salikan? Ang kaul ay takot at hindi takot. Siguro lahat tayo nakakaranas minsan ng matinding takot. Bakit tayo nakakaranas ng matinding takot? Dahil yan ay itinis tayo ng Allah kung gaano kalakas ang ating pananampalataya. Gaano katatag ang ating pananalig. Tayo ba ay marunong lumapit sa Kanya kapag tayo ay matagal? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyaya lang ang inyong katakutan. Kapag tayo ay makakaramdam ng takot, ay lumapit tayo sa Allah na tayo ay tulungan upang mawala ang ating. Pangalawa, na pagsubok na ipadalama sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na minsan lumanaan sa ating buhay. Wadyo, itong pagluman. Katulad ng pagdaan ng Ramadan, tayo ay nakakaramdam ng mga matitinding butong bawat araw ng Ramadan. Bakit? Bakit kapatid? Ikaw ba ay napurin mo ang Allah? Kahit sa pinatikim ka ng butong? At sa ibang araw na ikaw ay nagugutom, ikaw ba ay humingi sa Allah ng subhanahu wa ta'ala ng pagkain at pagkatapos nagyan ng pagkain at ikaw ay nabusog, ikaw ba ay nakapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala? Yan ang dahilan kung bakit ka sinusubukan ng Allah ng matinding gutom para tingnan kung ikaw ay marunong mag-alala sa Allah. Tatlo na pagsubok na binanggit ng Allah ay itong pagkawala ng yaman. Manaksin minal amwal. Pagkawala ng yaman. Minsan tayo ay nawawala ng yaman dahil sa pagsubok ng Allah kung tayo ay marunong umaalala sa Kanya. Ng Allah, isipin natin kapatid, ang Allah ang nagbigay sa atin ng mayaman na yan, na mayroon tayo, siya din ang kukuha. Siya din ang kukuha. Wala tayong kapakanyang sa yaman na yan, mayroon tayo. Kapag gusto ng Allah, huwag sa atin. Pang-apat, naksin, pinal-ampus, pagkawala ng buhay. Minsan dito ay nararanasan natin na tayo ay nawawala ng buhay. Kagaya ng pagkawala ng ating mga magulang, asawa, anak. Yan ay isa sa pagsubok ng Allah. Na ang bagay na yan ay isa sa hindi natin matanggap. Pero kailangan natin tanggapin. Kailangan natin tanggapin. Sabi pa nila, masakit man sa ating kalooban tanggapin ang pagkawala ng buhay, mahal sa buhay ay kailangan natin tanggapin dahil lahat tayo ay dadaan sa wakas. Dahil yan ay isa sa matinding pagsubok ng Allah. Kung maalala pa natin na tayo ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, walang paraan na tayo ay makakaligtas sa kamatayan at hindi tayo babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lima, nakabalik sa mga kalatayan.
sa pagkakabiyor ng mga kananim. Minsan ang mga magsasaka ay nakakaranas sila ng kukunti lang ang kanilang maaani. Bakit? Dahil sila ay sinusubukan ng Allah kung sila ay marunong manumbalik sa Allah o magpasalamat sa Allah. Mga kapatid na naman talaga ang mga pagsubok na pagdumaan sa atin ay tayo ay magpapasalamat sa Allah at sabihin natin Alhamdulillah wa ilaha illallah at tutuwanan siya na tayo ay nasa kapangyarihan ng Allah at tayo ay doon tayo babalik. Wa qul qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayo ay lagi may nangawag para bawat gawin kita ang ating pinagsasabi na ang bulong-bulong lang ay nakikinig wala ay walang kahit yung nandoon pa sa alam mo naman ikaw ba ay handa humingi ng kapatawaran mula ngayon may sansa pa kapatid may sansa pa tayo ng kapatid tayo ay humingi ng kapatawaran at magbalik ganito ang pamamaraan tayo ay magbalik kung sa Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo man ay nakagawan malalaking kasalanan dapat natin ang pagkakatawa ano ang paraan ang unang magsisikas sa mga kasalanan ang hinihingin sa Allah subhanahu wa ta'ala halimbawa pagkakatawa nakapagkakay ng katasa pagsugal mga nagawa at hinihingin sa Allah ay patawaran at pangako mo sa sarili, pangako mo sa Allah na hindi binibigyan at kapag nasalulong ko ang mga gawain na yan ang yung hihiling sa Allah ay alquran huwag ka nang lumapit at iwasan mo ang mga bakal dati na sila ay gumagawa ng kasalanan isang ikaw ay malayo sa kasalanan hihingi ng kapatawaran sa Amin. Ya Allah, ini namin sa iyo ang katawanan sa mga kasalanan na aming gawa sa katawanan ng kasalanan ang gawa namin na hindi ng halal at aming kasalanan. Ya Allah, ikaw ang tunay na nagpapatawad sa mga kasalanan. Ikaw ang tinatawag ng kapuro sa kanilang. Ya Allah, patawarin mo kami at sa aming mga pamilya at sa aming mga kamag-anak. Ipagkaloob mo sa amin ya Allah ang lahat ng pagkakasalanan. Ya Allah, ipalayo mo sa aming mga puso ang mga masasamang gawain mo. Allah. Rabbana rabbana rabbana
Amin.